Start ulit tayo sa foundation skills. Kailangan marunong kayo mag-English kahit papaano nakakapagsalita kayo because your clients are gonna be foreigners. Okay? So, hindi kayo pwedeng, guys, Tagalogin nyo yung Amerikano, Tagalogin nyo yung taga-Australia. Anong matututunan sa inyo nun, di ba? Paano nyo sila may help sa business nila kung hindi kayo marunong mag-English? Mas maganda kung talagang excellent yung English ninyo. Okay? So, ang next natin ay tools. This will just be, mag-start kayo sa Google Suite lang. Dito nga sa ating pinapakita sa ating screen. Ayan lang yung mga yan. Aralin nyo yan kung paano yan. Tapos guys, also, if you are going to be very specific sa mga niche nyo, for example, real estate, may mga tools yan na ginagamit. Ang most likely ang gagamitin dyan, PropStream, Deal Machine, ganyan. Ngayon, Go High Level, yung pinakauso. Tapos, Zillow, yun yung mga ginagamit, doon mga specific niche na. Pero syempre guys, magbibigay naman sa inyo ng mga SOP, ng instruction kung saan nyo hahanapin yung mga information na yon. Doon sa specific niche na gagawin ninyo. So, yung tools talaga guys, mag-start ka lang sa Google Suite, kere-kere ka na doon. Magandang ano na yung foundation na para sa iyo. Let's go to your resume. So, for your resume guys, magiging ano tayo dito. Alam nyo ba kung bakit sila kumukuha ng virtual assistant? Kasi sobrang busy nila guys. Kasi most likely, ang mga pagtatrabahuan ninyo dito, hindi naman katulad dun sa BPO na AT&T Uverse, ganyan, Verizon, yung malalaking company. Ito guys, mga small businesses to sa US. Kailangan nila ng virtual assistant kasi kailangan nila ng help. So, pagka meron silang small business, tas kailangan nila ng help, ano ang dapat nating maisip? Nating maisip na, mga busy tong mga to. Kasi hindi na nila magawa yung mga ibang task dun sa business nila. So guys, kung busy yung tao, tas magpapasa ka ng 4 na pages ng resume, tingin mo babasahin yon? Tingin nyo guys, babasahin yon nung busy na tao? Di po. Hindi po. Okay, so what do I mean by that? So yung resume ninyo, kailangan very specific and intentional dun sa ina-applyan ninyo. Let me cite an example, okay? So for example, you're applying for data entry. So data entry to, mag-aayos ka ng mga files o kaya babaguhin mo yung mga names or i-clean mo yung file for duplicates, ganyan. So guys, kung kung yun yung ano nyo, ina-applyan ninyo, tapos ang experience nyo, ang sasabihin yung experience, wala kayong experience pero marunong kayo mag-Google Sheet, marunong kayo mag-Google Suite, ganyan. Guys, alam kong wala kayong experience doon sa specific na yon na ina-applyan ninyo. Pero guys, utang na loob. Huwag nyo namang isama yung mga experience yun ng McDonald's, Jollibee, ganyan. Anong gagawin nila doon sa... Natawa tuloy ako, sorry. anong sense, 'di ba? Guys, busy nga sila eh. Be intentional pagdating doon sa ano nyo, sa resume nyo. So, anuhin nyo lang. Kunyari, data entry. Tapos nilagay nyo, Jollibee, I was a crew at Jollibee 2020. Guys, tanggalin nyo na yun, utang na loob. Huwag na kayong Ba't meron ba? bida-bida din kasi kayo. Bes, mute mo muna. Hmm? Mute mo muna. Saglit lang, guys. Wait lang guys, mag-mute lang ako. Ano daw? So guys, may nanggugulo kasi yung best friend ko. So, ba guys, make sense ba sa atin na ganito yun ha? Kung kung gusto nyo talagang ilagay yung Jollibee, kasi gusto nyo may data entry kayo, feeling nyo may data entry doon. Guys, ang ilagay ninyo, data entry, tapos ilagay nyo dash Jollibee. Tapos i-explain nyo doon sa baba ng konting-konting explanation lang kung paano nyo nagamit yung data entry doon sa Jollibee.
kung customer service yung ina-applyan nyo guys, maiintindihan ko ilalagay nyo yung Jollibee. Pero kung data entry, bakit ilalagay nyo, 'di ba? Ang dami kong mga nakikita na mga nagpasa sa akin ng resume for executive assistant, um for like ano ba yung mga hiring natin for GHL, ganun ganun. Guys, bakit nilagay yung mga experience nyo sa restaurant? Hindi naman kayo mag-apply sa restaurant eh. So guys, ang sinasabi ko lang dito, be intentional sa mga resume ninyo. Kasi it would say a lot to your experience. Kasi kunyari, and also it would say a lot kung binasa nyo talaga yung job description nila. Gets ba guys? Be intentional and be specific pagdating doon sa resume ninyo. Ang gawin ninyo ganito, gumawa kayo ng free na resume sa Canva. May mga free doon, yung mga ano tawag doon? Walang crown na resume, yung sobrang simple lang. Tapos every time na mag-a-apply kayo, i-edit nyo yung resume nyo. Kung ano lang yung ina-applyan nyo, yun lang yung ilagay ninyo doon. Huwag na kayong pabida na lahat na nang nilagay ninyo, okay? So, portfolio. Actually, guys, when it comes to portfolio, I don't know if you have portfolio, but I don't use it. Kasi nga, guys, lagi kong sinasabi sa inyo na itong mga tao na to, sobrang busy nila. So, kung may portfolio ka, may voice recording ka, may video introduction ka, tapos meron ka pang resume, tingin mo titignan nila to lahat kung sobrang busy nila. Tingin nyo guys, titignan nila to, yung mga lahat ng mga pinagpapapasan ninyo na tagte 10 pages. Syempre guys, hindi. Hindi nila titignan yan. So, eto na. Yung sa mga foundation skills, balik lang tayo ng very, very light. So, your foundation skills should be professional communication. Guys, ang English ay big part talaga ng pagiging virtual assistant. Kaya meron talagang edge yung mga taong galing ng BPO. Mami, hindi ako BPO. Mima, hindi ako BPO. Hindi ako galing sa BPO. Pero marunong ako mag-English. Go. Pasok ka pa rin dun sa banga. Pero guys, yung mga hindi talaga marunong mag-English, yung kailangan pang translate um, sa Google Translate kung ano yung ibig sabihin nun. Guys, ibig sabihin, kailangan nyo pang mag-aral ng English. Again, meron sa TESDA. Kung gusto nyo yon, i-message nyo ako sa TikTok. Ibibigay ko sa inyo yung link kung paano kayo makapag-enroll doon. And then your time management. Especially guys, itong mga tao na to, kung may US client kayo, may mga different time zones. So, kailangan nyo ring aralin yon. Kung nasa Eastern time ba yung client ko, kung nasa Mountain time ba siya. Tapos ngayon, i-convert nyo yon sa time dito sa atin. So, most likely, gabi yan. So, ang gagawin ninyo guys, para hindi rin kayo malito sa time kung sakaling nagkaroon na kayo ng client, ang gawin nyo, i-set up nyo yung PC ninyo ng time ng client nyo. Para makikita nyo dun, 8 a.m. pa lang pala dito, 9 pa pala pasok ko. So, time management nyo din guys para sa sarili ninyo. Ako ang ginagawa ko talaga, alam to nung nakisit-in sa atin na coach, alam niya to kasi nakatrabaho ko na siya. Nakatrabaho ko na siya na about sa real estate. Matagal din kami naging magkatrabaho. Alam niya na kunyari pag magbe-break ako o kaya bago ako pumasok. Guys, kasi meron akong lag time. Alam niyo yun, paggising niyo kailangan niyo muna mag-check ng messages, kailangan tumulala muna ako ng mga 10 minutes, ganyan. Ganon kasi ako guys, sa totoo lang. Tapos kailangan maligo ka pa, pero minsan talaga pag VA ka na, hindi ka na naliligo talaga. Totoo yun guys. So, ang ginagawa ko guys, naglalaan talaga. Kunyari 10 p.m. ang pasok ko. 9 pa lang gising na ako para makakakain ako, makakatulala pa ako, ganun. Ganun din yung gawin yung practice. Para rin kayo nagtatrabaho sa corporate. Kasi guys, kung 10 ang pasok nyo, tapos 10 din kayo magigising, malamang niya may mga messages na sa inyo. Magagalgal lang kayo. So, organization, so very important din, lalo sa mga TC roles, sa mga bookkeeping, yung organization skills ninyo. Kailangan very organized kayo. Pag pinagawa kayo ng, kunyari, can you compile the contracts that we had last week? Ganon. Ilagay niyo siya sa mga folder. Siguro naman guys, marunong tayo maggawa ng folder sa Google, 'di ba? Sinong hindi marunong? Walang hindi marunong ha, lahat kayo marunong. So, sobrang dali lang naman 'yon. Tapos guys, critical thinking. Dito na rin guys, yung mga sinasabi ko nga sa inyo na kung ano yung ipapasok nyo sa resume ninyo. So, may question tayo from Abigail. Paano po yung years gap po? Let's say ilang years from the industry. Okay lang po ba may gap? Okay lang yun, guys. Kasi nga, i-highlight nyo naman yung experience ninyo eh.